What's up YouTube? Chini here, back at it again, and welcome back to the channel, guys. So today we will be creating another content about Widiland, and this time around, guys, we will do an in-depth explanation paano yung kitaan, paano kumikita yung mga free play to earn ang gimmick, yung ayaw mag-invest kasi ang investment sa kanya is optional. Okay? So every Sunday, guys, 8 PM meron tayong raffle. Marami tayong mga pinaparaffle na galing sa mga nagpe-pledge din ng mga NFT games para sa ating community. So all you have to do is like, comment, share yung mga videos, lahat ng mga videos na ina-upload natin para meron kayong raffle entry kahit na alin doon ang mapiling gamitin pag Sunday, okay? If you're new to my channel, please do not forget to click that like, that subscribe, and click the bell para lagi kayong updated sa mga announcements, updates, anything, everything NFTs. And without further ado, guys, let's get it on. Intro! So, Widiland, guys, link will be in the description of the video, yung mismong website niya and yung game din itself para diretso agad kayo pag kinlik ninyo, hindi na kayo maliligawin, mapupunta pa sa mga phishing sites. Okay? So ito, nakikita ninyo, guys, yung sa akin kasi is kumbaga parang paid na or nag-invest na ako dito sa na to, sa game na to. Kaya nakikita ninyo, marami na akong land. Kasi ito yan per ganito, per parang rectangle na yan, land yan. And pag free to play ka, ito lang isa ang makukuha mo. So cropland lang na ang makukuha mo. And wala ka pang hash points. Ano ang hash point? Okay? So labas muna tayo dito sa game na to. Importante kasi malaman ninyo yung mga ganyan, yung hash point na yan. Dahil yan, nagmamatter yan sa kung magkano yung pwede nyong kitain daily. Okay? Yung maximum na WSO, which is yung WSO, guys, is yung in-game or yung utility token ni Widiland. Yan, nakikita nyo na. Nako, natatakpan ko pala. Wait lang Okay, so yan. Lumipat ako sa kabila, guys. Makikita naman ninyo, itong nasa right side na to. Ayan, itong nasa right side na to. Yan yung MWSO. Pag MWSO, ibig sabihin nasa loob na ng game yan. 1:1 yan dun sa WSO. So yung mga in-earn ninyo, yan yung pwede ninyong ipalit ng fiat. Yung USDT or BUSD or kung ano man yung gusto ninyo. Okay? So, eto yan. Para magkaroon kayo ng tumaas yung pwede ninyong kitain, ito yung mga pinagbabasihan yan, yung hash points. So, click natin dito. Punta tayo sa my account. Dito ngayon, kailangan ninyong malaman is yung Widian na yan. Sasabihin niyo bakit dun sa game makikita namin para XP, tapos yung XP na yan, ito yung level mo na nasa kaliwa. Lipat ako ulit. Ayan, makikita niyo nasa kaliwa. Diba? Meron kang level. Ayan, level natin yan. And then, ito yung XP. Siyempre, XP. Sa taas niyan, merong Widian. Ano yung Widian? Diba? Yung Widian na yan, makikita ninyo pag free to play kayo, nakalagay dyan, Widian 0. Okay? So Widian 0 pag free to play, and then ang pwede lang ninyong kitain pag free to play kayo, guys, is ito. Ayan yung Widian 0. Actually, kahit free to play ka or kung meron ka ng NFT din pero hindi ka pa umaabot ng 1,000 hash point. Okay? Ito ka, nandito ka sa Widian 0. And ayan ang total daily quest na allocation mo, 50. Okay, so magkano ang 50, 'di ba? So 50 dito, makita mo nasa mga 30 pesos. Mga ganyan, 30-35 pesos, depende siyempre, depende sa kung magkano ang presyo ni Widisol. Okay? Ayan si Widisol sa taas. So kung mas mataas yung presyo ni Widisol, mas mataas yung pwede mo kitain. Pero 50 WSO ang maximum threshold mo sa Widian 0. Okay? So, Widian 1, kunyari, nag-invest ka na, meron ka ng land, bumili ka na ng land, bumili ka na rin ng character na medyo mataas-taas or marami-rami na kayong mga land, marami-rami na kayong character na binili, and umabot ka na sa 1,000 hash point, magwi-Widian 1 ka na. Okay, magwi-Widian 1 ka. Itong treasure ticket na to, guys, yan, mag-earn kayo niyan, mag-accumulate kayo niyan, pero
ano pa yan eh, so far hindi pa na-implement yung gimmick niya. So pero ano yan, i-implement din nila yan eventually. Anyway, tuloy lang muna natin yung ano. So pag within 1 ka na guys, ang threshold mo is 300 na. 300 MWSO or WSO kasi pag pinagpalit mo, in-exchange mo yan, ganun din ang ano yan, 1:1. So 1 MWSO is equivalent to 1 WSO. Okay, so don't worry about that. So Chino, magkano naman yung 300 WSO na pwede kong kitain? Okay, so magkano ngayon ang WSO natin? 300. Ayan. So pwede ka nang kumita ng mga nasa 140. Ay, 190. Sorry. 190 pesos. Mga ganun ang pwede mong kitain kasi yun yung presyo ngayon ni WSO. So, with yan 1, nasa 190 pesos pag kinonvert mo yung USDT into peso. Okay? So, with yan 3 naman tayo. With yan 3. Ay, with yan 2 pala. Sorry. So, with yan 2, pagka nasa 1,500 na yung hash point mo, yung mga nabili mo pa rin, again, yung mga NFTs, 400 na. Okay, tumataas yan. So 400, magkano 400? Ayan, 255 pesos na, parang ganon. Okay? And so on. Okay, so sana nagigets nyo yung ano, yung gist niya kung ano yung paano kino-compute and yung kung magkano ang pwede mong kitain. Depende sa kung magkano yung ininvest mo. So yung sa akin, ayan, nakita naman niyo naka-blue, naka-Widyan 3 na ako. Okay, Widyan 3, 2,000 hash point, 500. So magkano ang 500? 500 WSO is equivalent to nasa 315, mga 300, mga 4 ano to? 300, mga ganun nga. Okay? So 300 plus pero less than 350 yata itong ano na to. Kasi wala pang $7. So mga 320 siguro, ganyan. Okay, so 320 pesos, yun yung Widyan ko. Okay? Again, depende yung presyuhan ng WSO sa market, pero fixed yung binibigay sa inyo, depende sa Widyan level ninyo. Yun yung daily quest na ibibigay niya sa inyo. Okay? Parang allocation niya sa inyo, o yan yung pinaka-maximum na pwede mong i-farm. So maganda nga sana umabot ka dito, pero medyo malaki-laki na ang gagastusin mo para umabot ka dito. Goal ko lang umabot dito sa Widyan 4. Sana swertehin sa mga drops kasi bukas may drop 14 actually, ngayon pala, mamaya. So may drops and magpa-purchase tayo ng mga character kasi kailangan natin ng character para mas mabilis tayo makapag-farm. So makikita ninyo yan guys, pinaghiwa-hiwalay ko na kasi siya. Ayan. Nandito yung mga mga animals. So mga breeders ang tawag dito sa character na to. Dito naman mga cook. So cook ang mga nandito. Pero isa pa lang ang cook ko guys. Ayan, nakikita naman ninyo. So isa lang yung nandyan. And ito yung board. Yan yung binabantayan ko. So kailangan ko pa uli ng maglagay uli tayo ng mga wheat. Ayan, lagay tayo ng wheat dito para makapag-plant. So, lagay mo dyan. And then, gawa ulit tayo ng bread. Kasi yung mga orders, yun yung sinusunod natin doon sa, doon sa gimmick niya. Okay, so yan. Tignan nyo yung board, di-deliver mo yan, magkaka-XP ka. And then, ito, yan yung daily quest na, yung allocation mo. Yan, katulad niya, no? Unlock at Widyan 4. So mas marami ka ng crops, tapos mas mataas yung makukuha mong WSO. So hindi ko pa nakukumpleto yung 4 na daily quest ko. So ko pa yan, kino-complete ko pa yan. Carrots guys, wala kasi pa akong carrots. Kailangan kong bumili nung desert na land para magkaroon ako ng carrot. Kasi depende sa rarity ng depende sa rarity ng land na mga nakukuha mo, yung mga crops na po pwede mong itanim sa kanila. Like yan, di ba? So, dito, pakita ko sa inyo yung sa akin, yung inventory ko. Nakachamba ako kasi nung nakaraan ng legendary na na land. So, tingnan muna natin. And, so makikita niyo guys, may legendary tayo dyan, common, uncommon, epic. So dito sa dito sa legendary natin, view details natin.
ito yung mga pwedeng crops na makuha dyan. Pero yun nga, pagka sa orders, yung mga orders na nakalagay dito, 'di ba? Kung kunyari may carrots, katulad nun yung daily quest natin, sabi niya collect 30 carrots, wala naman tayo nung land na yon, kailangan natin mag-purchase nun para makuha mo yung WSO. Okay? So tingnan natin magkano yung ano na yon, desert yun, ito parang ganito. So tingnan natin, desert, tapos rarity common yan eh. And then lowest price. So pag kinlik mo, makikita mo carrot, tomato, potato, grapes, olive. Yun yung po pwede sa kanya. So, yun ang kailangan kong bilhin. Actually, yun na lang ang ano ko, yun na lang ang kulang ko. Tama ba? Rare ata, kulang pa ako ng rare. All types. How about the forest land? Ito, wala ako nitong rare. Wala pa ako nitong rare na to. So, sana makakuha din ako niyan. Pero, yun, desert, kailangan natin yan. So, kunyari ito, lowest price natin. Ito parang ano to, nag-stuck yata tong gimmick nito. Pag kiniklik ko and tinatry kong i-buy, parang ano, nag-error siya kasi nga stuck lang yata yan kaya ayaw na ding mabenta. So kailangan natin bumili yung second to the lowest na ano na lang. So 445 ang kailangan natin ano. So guys, pag bumibili kayo nito, tingnan din niyo kasi yung iba may staking period. Pag in-unstake mo kasi, parang 1 day ang cooldown niya para ma-stake mo ulit. So buy natin to 445. Meron pa naman tayong konting wheat na natitirang ano, pambala bukas. Okay, so hindi, mamaya pala. So kunin natin to, yung ano na to, tong desert para ma-stake na natin and madadagdagan yung ano, makikita ninyo din dyan. Ayan, view inventory, congratulations daw. Gumastos ka na naman. At syempre, kikitain naman natin to. Kaya naman tayo gumagastos. And guys, ito nga pala, hindi ako, ang sa akin lang guys, kasi tiwala naman ako dito sa game na to. Napakaraming backers nito. Kaya, kumbaga, nag-invest na rin ako dito sa kanya. Kasi feeling ko talaga yung mga gantong game, long term eh. Hindi siya yung basta-bastang mga katulad ng iba na parang nagbubuhos ng pera, ang bilis ng kitaan pero ang bilis din ng, 'di ba? Yung sustainability ng game hindi pang matagalan, 'di ba? Yung mga ganun. So ito, ewan ko, parang feeling ko talaga maayos yung pagkakaano niya, layout niya nung game, napakaraming backers. And napakita ko sa inyo yan para magkaroon din kayo ng idea dito na lang. So widiland.com. Pag mini-scroll down, all the way down nyo dyan, meron dyan, makikita nyo, ayan o. AU21 Capital, sikat na sikat. X21, OIG, Polka Bridge, diba? Mga sikat na sikat yung mga yan eh. So hindi basta-basta itong game na to. Pero ako, syempre, you still have to do your own research. Ayoko namang kung ano yung sinabi ko, yun na lang din ang kukunin ninyo agad, diba? Syempre, pera ninyo yan. So you have to decide on your own and make your own research para hindi din kayo pasok ng pasok sa kung ano man yung mga nakikita lang ninyo na nire-review ng mga YouTubers, di ba? So yan, ito. Tulad yan, kung bumili na tayo ng ano, nag-ano na tayo, nag-login daw ulit. Kasi nga, nagdagdag tayo ng ano, ng land. Okay, so, login lang natin ulit. And then, tingnan natin. Ayan na, nandyan na si ano. Oh, si Carrot, di ba? So, lagyan na natin yan. Sa ngayon, dahil nga kulang pa guys yung ano ko, yung mga farmers ko at saka yung cook at saka yung breeders ko, lipat-lipat lang ako. So kung kunyari, ayun, tulad nito, idle na siya dahil nandito sa kanina sa ano, yung wheat ang pinapaplant ko sa kanya. Idle na siya dahil na ano niya na yun, nilipat ko siya dito, naglagay ako ng carrot, tapos nilagay ko yung character dito. Pero kung kunyari, katulad dito, naglagay ako ng wheat, o sabihin mo na naglagay ako ng corn, pala, ayan, tsaka yan, o. Diba? Ang mangyayari lang dyan, nandyan yung tanim. Pero hindi siya magka-countdown. Ayan o, hindi siya magka-countdown. Unlike this one, tingnan niyo. Oh, nagka-countdown na siya. Kasi may farmer ka na naka-allocate doon. Na siya yung kumbaga siya yung nagtatrabaho doon. Ayan, tulad nito, wala na pala tayong corn kasi nga tinanim na rin natin dito para makakuha tayo ng mas marami. Hindi tayo makakuha ng egg pa dito. Diba? So ginagawa ko ngayon guys, nagpapaikot pa lang ako ng ano dito, nagpapaikot pa lang ako ng pera dito.
Yung WSO, bumili na rin ako yung WSO from the market. And then pinasok ko dito para kumbaga mag-expand nung ano. Kasi bibilin mo din yung mga buildings eh. Ayan o, bibilin mo rin yung mga buildings na yan. So pwede ka magdagdag ng mga buildings pero hindi naman completely necessary. Lalo na pagka medyo ganyan na nagsisimula ka pa lang. Pwede mo pa namang kumbaga tsagain lang muna kung ano yung meron. 'Di ba? Lalo na kung hindi naman enough yung farmer, yung breeder, tsaka yung ano mo, yung cook mo. Sayang lang din, ang dami mo mga buildings tapos hindi naman efficient yung gamit mo, 'di ba? Kasi wala kang mga tao na naka-allocate doon. So ayan. Okay? So, may nakompleto tayo for delivery. Pwede tayo mag-deliver nito, 8 XP or hintayin natin to. Pwedeng ito, yung cookie, 84 XP naman to. Ito, coffee at saka yung bawang. Bawang ba? Cotton yata yan. Ang bawang pinagsasasabi mo. Cotton ata yung ano na yan. So, yun. Pili ka kung ano yung gusto mong gimikan dito, di ba? So, pero pwede na rin yan. Pwede mong lagay na yan. Dahil, or pwedeng hintayin mo rin to. Tatlo yung ano niya. Kung kunyari naman, wala ka pa nung ano na yun, kunyari may lumabas na carrot, wala ka namang land pa na pang carrot, pwede mo i-click tapos delete muna. May cooldown lang, pero papalitan niya yung order mo na yun. Ganun yung ano sa kanya. Ganun yung gimmick niya. Okay? So yun, sana na na-absorb nyo kung ano yung dinidiscuss ko. And then pwede naman ninyong i-rewind din para mas maintindihan ninyo kung lalo na kung medyo mabilis yung pagkaka-explain ko, pwede ninyong ibalik-balik. So ito, next one, ayun yung active guys. Ito ang active earning ni Widiland. Makita nyo, ang dami nakakatuwa. Ang dami bang space pero nakakatuwa dahil parang hasyendero ka na talaga, medyo kompleto ka na. So yan yung active na earning ni Widiland. Ano naman yung passive na sinasabi mo, Chino? 'Di ba? So yung passive guys, ito. So pag pumunta kayo dito sa sa account mo na dito, nakapag-login ka na sa app.widiland.com, nasa dashboard ka, yan yung parang summary nung account mo. And then yung spaceship repair, ayan, makikita ninyo kung magkano yung pinasok ninyo dyan. Okay, kung magkano yung pinasok ninyo na hash point. Kumbaga yung naipon na hash point ninyo, ang nakalagay dyan, 1,000 hash point is equivalent to 6.58 WIDI a day. Ngayon, nagbabago-bago yan. Paano nagbabago-bago? Kasi yung daily distribution guys, okay, yung daily distribution depende sa kung gaano karami yung hash point ng lahat ng mga players. So kung kunyari mas mataas yung naging hash point mo, mas mataas yung magiging daily distribution na ito. Kasi ito hati-hati kayo dito. Yun yung niya. So kung meron kang 5,000 na hash point, edi meron kang parang times 5 mo to, 'di ba? Guys, dahil kumbaga 1,000 per So, ito times 5 mo yan. Mas marami ka nakukuha. So, ngayon, sa 6.58, diba? 6.58 times 2, kasi nga 2,000 yung sa akin, ang nakukuha ko per day is, so 6.58 times 2, 13.6. Sa 13.6 per day na pwede mo makuha, ang naman nun, WIDI yan WIDI. So WIDI ang natin dito. Hindi yan WSO guys. Okay, so yan. So ang total is 13.16. So yan. $1, parang nasa 50 pesos a day. Okay, 50 pesos a day nang wala kang ginagawa naman doon. Kumbaga added income lang yun eh. Added income lang tong saan ba yun? Itong spaceship repair. So, kumbaga, wala ka namang ginagawa, may hash point ka lang bukod dun sa active income mo, pwede mo rin kolektahin to. So, kung hindi mo nilalaro yung game sa loob, tapos medyo mataas yung hash point ng mga naka-stake mo na may makukuha at may makukuha ka pa rin dito. And then, may lock staking ka din dito. Ayan, kung gusto mo magpasok ng mag-stake ng mga WIDI tokens, pwede mo rin gawin dito. Okay, kung meron ka na pwedeng ipasok dyan. Okay? Now, yun nga, sa sa investment, guys. Magkano, sabihin mo na lang sa akin, Chino, magkano investment dyan?
Okay? Number 1, pwede siyang laruin for free. Kung gusto mo lang naman ng casual gaming na medyo may konting kita, pwede. Pero yun nga, 30 pesos, parang 30 pesos. Sabi mo na lang 35 pesos a day. Kung i-multiply mo yun, 300, mga 1,000 a month. Free to play yun. Okay? Free to play ang gimmick mo. May 1,000 ka naman sa isang buwan. Pwede na. Pero kung meron kang pang stake, meron kang pang invest, pwede ka naman mag-invest. Magkano ang pinakamura na land? Land muna, na land. Sabihin mo na lang nag-stake ka ng land na para mag-ano ka lang. Sabihin mo mag 1,000 ka. Within 1. Kaya within 1 kasi medyo malaki yung difference niya. So within 1. Gawin mo, kunyari, kumuha ka lang ng sabihin mo na lang 500 hash point na na 500 hash point na land. So kuha ka ng sabihin mo dry land, ano bang hash point din diyan. So pwedeng isang dry land na ganyan, tapos maraming characters para lang maging 1,000 ka. Kasi pwede again, yung mga characters mo dyan, pwede kang kumuha ng mga yung mga breeders, 'di ba? Breeders, farmer, cook, pwedeng diyan ka mag-invest ng pampataas mo nung nung hash point mo. So kunyari, ayan, rare. 'di ba? Kuha ka ng sabihin mong 3 farmer para lahat ng mga yan. Kunyari, meron ka ng mga land ng ganito. Ito, katulad nito, 2 yung cropland natin dito. So 2 farmer ilagay mo diyan, pwede. 'Di ba? So pwedeng ganon ang gimiga mo sa kanya. Baga, diskartihan mo na lang kung ano yung magiging kumbaga distribution ng ng investment mo. 'Di ba? Basta ang goal mo lang, kunyari, ang budget mo nga lang is ganun, pang 1,000 hash point lang. Depende sa'yo. So, kunyari lang, kukuha ka ng 3 ganito. Ito medyo mahal na 'to eh. Medyo mahal na tong gimmick na to. So 2,390 kunyari ang niya, presyo niya. Mahal si farmer kasi eh. 2,390. Ayan so parang nasa almost 10k yung niya, yung taas na nun Ayan, yung rare 2,390, yun yung pinakamurang farmer. So parang 10k. And then, yung land mo, kunyari, kuha ka lang din ng mga yung dry land. Kunyari, dry land. Diba? Tapos, lowest mo lang to. Ayan, mga 640. Ayan, 640 ang kunyari niyan. Kano ang 640? Mga nasa 2.5. So, sabihin mo na lang siguro, para makapag-with yan 1 ka, mga gagastos ka. Kung mano-mano to kung mano-manong bili. Gagastos ka siguro ng mga 20. Mga ganyan. Mga 20 mil. Tapos, ang ROI mo, guys, ito, forecast lang. Kunyari, 20,000 ang ininvest mo, tapos nakapag-with yan 1 ka. Diba? With yan 1, 20,000. Ang with yan 1, ang pwede mo kitain sa kanya is 300. 300 na WSO. So, palitan natin to, guys. Sorry, medyo mahaba. Gusto ko talaga ito maintindihan ng lahat kasi yung unang video na ginawa ko medyo malabo-labo pa. Gusto ko lang yun, overview lang para dun sa inyo. So ito, parang ang kikitain mo dito, sabihin mo mga 180 pesos. So yung 20,000 mo, 20,000, up natin yung calculator natin, guys. Ayan, nakikita kaya. Ayan. So 20,000 mo, kunyari, 20,000 divided by nasa 180, kunyari mo na lang. So, mga 4 months. 111 days Ayan, So, a little less than 4 months yung, yung ROI mo. Okay? Pero again, tansayin nyo muna. Kasi ako nga, sabi ko nga sa inyo, tiwala naman ako dito sa game na to. And yung sa akin, natsambahan ko kasi, guys. Ang ginawa ko, nag-open ako nung dahil may IGO sila nung nakaraan. So bumili ako ng packs. Yung packs na yon 3,500 pesos yung isa nung land. Bumili ako ng land and then nga thank goodness na nakadali tayo ng isang legendary. Ayan, ang nakuha ko yan, isang legendary, isang common, isang uncommon, saka may epic din.
Kaya ang baba ng ano ko ng investment ko. Baga kung sa 20,000 pesos with yan 1K, yung 20,000 pesos na yun, nakuha ko na with yan 3. With yan 3 nga ba ako? With yan 3 o with yan 3 yung ano ko. Dahil nga sinwerte sa pick. Baga yung opening ng ano. Kaya ngayon, February 14, kung mauunahan natin ng upload yung ano, baka mapanood nyo to and then maabutan nyo pa yung Valentine's Day na ano nila, promotion. Baka pwede kayong mag-invest kasi mas mura-mura yun eh. So tsambahan na lang din kung ano yung makukuha ninyo. Baka mas makuha ninyo na mas mababa and mas mataas yung Widian level na makuha ninyo. Mas mataas yung daily income na po pwede ninyong makuha. Diba? So yan, ito may natapos na naman tayong tinapay. 3 na naman yung natapos nating tinapay. And then maglagay tayo nito. Ayan, so wala nang itlog. Kukuha, mag-ano ka na naman dito pero wala ka na ding corn. Ito may carrots na. So lagay natin yung tao dito, yung farmer mo. Yan ang mahirap guys eh. Kaya kailangan magdagdag ka. Ang mahal ng farmer. Mahal ng farmer na na character. Yan ang pinakamahal. Yung iba 100 WD lang ang presyo nung pakita ko sa inyo. Ito dito sa marketplace. So yung pinakita ko sa inyo kasi kanina farmer yata yun eh. So nyari breeder. Yan, tapos lowest price. May 100 nga lang 190, 100. So yun ang presyo ng breeder. Pareha sila ng cook, ganun din ang cook. Pero ang farmer, ayan, medyo mataas talaga siya. Ayan yung hash point niya, common lang yan 17 lang, 500 WD. So magkano ang WD ulit? 500 WD. So 2,000. So 2,050 or so ang presyuhan ng farmer. Okay? So yun ang pinakamahal dito sa game na to. So yun ang mga dapat ninyong malaman, guys. Yung Widian level, importante yan para makonsider ninyo in terms of magkano ang pwede ninyong kitain. So silipin din natin yung lang para makompleto na lang din. Yung Widian 5, ang taas na niyan guys, 10,000, napakalaki na ng gagastos. Baka 100,000 na siguro ang gagastosin ninyo dyan para makuha ninyo yung Widian 5. Pwera na lang kung medyo, again, binubuenas-benas kayo. So 2,500 yan. Ang 2,500 is ayan So nasa 1,500 pesos a day ka. So 1,500 pesos a day in a month kung ganyan ang presyuhan nasa 45,000 ka. Per yan, kumbaga per account kung ganun yung yung Widian level mo. Pwedeng ganun. Okay? So yun ang sana naging helpful guys. Kung naging helpful tong video na to and nalinawan kayo sa kung ano yung mga gimmick kay Widiland, please do not forget to click that like, that subscribe, and leave a comment. Let me know ano yung mga pwede nating gawan pa ng video about Widiland or ano pa yung mga gusto ninyong mga NFT projects na gawa natin ng review para makatulong sa pagde-decide or pagre-research ninyo dito sa Play to Earn. So again guys, if you're not subscribed yet, consider subscribing. And I will see you on the next every Sunday guys, 8 PM meron tayong live stream raffle. Sali kayo doon, like, comment, and then put the hashtag Sunday Slowdown with Chi. And then share the video din para yung mga kaibigan ninyo malaman din na merong parang Farmville ang gimmick na game na pwede silang kumita. Okay? I will see you on the next guys. I'm out. Peace!